sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ano oras man kayong inaabot ng video ito, saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, nawad datnan kayo ng video ito na masaya, maligaya, walang sakit at karamdaman, masagana ang inyong pamumuhay. Tayo po mula itutunghayin ang ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, February 7, 2025. Tahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, mga talatang 14, talatang 20. Mahaba-haba. Nung panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias na anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po ay ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sa atin pong pagbasa ng mga panahon na ang Panginoong Hesus ay nangangaral at nagtuturo na, ay napagkamalan na ang nangangaral at nagtuturo ay walang iba kundi ang mga propeta ng lumang tipan. Napagkamalan pa ngang siya si Elias at sa isa sa mga propeta. Si Herodes naman ay napagkamalang siya ay si Juan Bautista na kanyang ipinapatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo dahil sa sobrang katuwaan, malabis na kasiyahan ay naipangako niya sa babaeng sumayaw, sa dalagang sumayaw na ibibigay kung ano man ang kanyang hihilingin. Yun namang dalaga ay sumangguni sa kanyang ina at ang hiningi ay ang ulo ni Juan Bautista. Bagamat ayaw ni Herodes na gawin yun, kaya lang dahil naipangako niya, kakahiya naman sa mga taong panahon at bisita na hindi niya tuparin sapagkat ang utos ng hari hindi mababali. Kaya kakaingat din tayong mangako sapagkat ang isang tao kapag nangako na, nakabilanggo na siya sa kanyang pangako at kahihiyan na kapag hindi niya ito natutupad. Kaya wag basta-basta mangangako. Lalo na't kapag galit, lalo pag masaya, nako mahirap yan. No? So, ang nangyari ay naisakatuparan yun. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong pagbasa. "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." Ayan. Astang Diyos si Herodes nang bitiwan niya ang mga salitang ito. Inakala niyang makapangyayari ang kanyang mga salita at nasa kanyang mga kamay ang kontrol kung paano dadaloy ang buhay ng mga tao sa kanyang paligid. Makapangyarihan talaga siya nagpanggap at parang Diyos na nga siya para sa mga tao, di ba? Wala naman talagang tao ang makapagdikta kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Maaaring makontrol niya ang ilang bagay pero hindi ang daloy ng kasaysayan. Maaaring napapugutan niya ng ulo si Juan Bautista pero nahayag din ang kanyang kahinaan at kawalan niya ng kontrol. Napilitan na lang din naman siyang ipagkaloob ang hayagang hinihingi ng anak ni Herodias sa harap ng maraming tao. Napasubo siya Ayan, para mga politiko, wag po kayo masyadong mangangako sa pangangampanya. Baka kayo ay mabilanggo at magapos ng inyong pangako kapag kayo naluklok na. Ingat-ingat din, sisingilin kayo. Ibabas kayo ng taong bayan sa mga social media, sa mga iba't ibang social media platform. Kaya mas maganda, magsabi na lang kayo ng inyong plataforma, ng inyong programa. Di ba?
So, sinasabi, napilitan na lamang din naman siyang ipagkaloob ang hayagang hiningi ng anak ni Herodias sa harap ng maraming tao. Hiya at takot na maging mahina sa harapan ng mga nasasakupan niya ang naging tulak para isagawa ang bagay na ayaw din niya sanang mangyari dahil alam niyang matuwid at banal si Juan Bautista. Totoo yun eh. Ayaw din naman niyang mangyari yun eh kasi nga malaki yung kanyang pagrespeto, yung pangangaral at pagtuturo, alam niyang matuwid si Juan Bautista. Kaya lang, napasubo siya eh. Lalabas yung kanyang kahinaan at walang kakwentang hari sa kanyang mga panalita kung hindi niya yun gagawin. Hindi bukal sa loob ni Herodes ang kanyang desisyon na manipula siya dahil sa kanyang kahinaan. Kilalanin natin at tanggapin ang kahinaan at buksan ang sarili sa pag-ibig, kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord. Umaambon na po dito sa Ambel. God bless us all. Thank you, God, for everything.